Amen. Isang maganda, masaya at pinagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa. Ganon din po sa mga nanonood via live stream, isang maganda at pinagpalang umaga po. Amen. Bigyan nga po natin ang pinaka-the best sa palakpak ang ating Diyos sa buhay. Amen. So tunay nga po na mabuti ang Diyos sa lahat ng oras at sa bawat pagkakataon. Dahil tayo pong lahat ay nandito ngayon, malakas, walang sakit at karamdaman at patuloy niya po tayong pinapalakas at pinagtitibay sa araw-araw. Amen. Tunay nga po na yung pagising pa lamang po natin sa umaga ay isang napakalaking biyaya na po. Amen po ba? Amen. Kaya po sa umagang ito, sama-sama po natin ibigay yung pinaka-the best na papuri at pasasalamat para po sa ating Diyos na buhay. Tayo pong lahat ay tumayo at pangungunahan po tayo ni Brother Joey Calma sa opening prayer at ng worship team. This morning, Panginoon, we worship you, we honor you, we glorify your name, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na ikaw lamang karapat-dapat sambahin, ikaw lamang karapat-dapat dakilain.
Jesus. Hallelujah, Father God. Tunay nga po, O Diyos, na sabi sa awitin, you deserve all the glory, Panginoon. You deserve all our praises, O Jesus. Kaya naririto kami sa lugar na ito dahil mahal ka namin, dahil nais ka namin papurihan, nais ka namin sambahin, O God, sa Espiritu at katotohanan. Salamat, Panginoon, dahil mula pa lamang po noong nakaraan Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado hanggang sa mga oras na ito, naroon yung pagsama mo po sa amin. Nandun po yung paggabay mo sa amin na hindi mo nga po kami iniiwan, hindi mo nga po kami pinapabayaan. Tunay nga po, O Diyos, nagpapasalamat po kami sa buhay, sa kalakasan, sa lahat ng mga biyaya at pagpapala, O God, na amin nga pong natatamo ng dahil, Panginoon, sa kabutihan mo, ng dahil sa pag-ibig mo sa aming pong mga buhay. Maraming salamat po. Gaya nga po ng aming pong word ngayon pong 2024, patuloy kaming lalakad sa patnubay na iyon sa Santong Espiritu dahil lahat ng mga taong sumusunod at nagpapasakop sa iyong Santong Espiritu ay nagtatagumpay, O God, at pinagpapala mo sa kanila pong mga buhay. At lahat, Panginoon, na sinasamahan na iyong Santong Espiritu, hindi po sila maliligaw ng landas, hindi po sila mapapahamak, hindi sila madadaya ng kahit anuman pong kaaway. Kaya maraming salamat dahil patuloy na ikaw po yung sumasama po sa amin. Patuloy na iyong Santong Espiritu ang lagi pong nakaagapay sa bawat oras po ng aming pong mga buhay. At God, patuloy po kaming lumalapit sa mga oras na ito. Lord, patuloy kami nagpapakumbaba. Inilalapit po namin ng aming pong mga buhay, O God, ang aming pong mga puso, na kung ano man po yung mga karumihan, mga kasalanan, O God, na naisip po namin, nasasalita namin at nagagawa po namin sa mga oras na ito na hindi po kalugod-lugod sa iyo. Patuloy po kaming humihingi ng tawad at nagpapalinis na iyong kabanal-banal mong dugo. At ang dalangin po namin, O God, patuloy mo nga lang po kaming samahan sa gagawin po naming gawain, Panginoon, na nararapat lamang po sa iyo. Ang lahat ng pagpupuri na aming pong gagawin at ibibigay sa oras na ito. Samahan mo nga po ang bawat mga kapatid po namin mula po sa MC. Patuloy na mapangunahan po niya ang gawain ito mula sa simula hanggang sa ito po ay matapos. Pagpalain mo rin po ang bawat mga manunugtog, ang bawat magpapaawit, ang mga backups, Panginoon. Nawa, Panginoon, sa bawat pagpupuri na gagawin po namin, ito po ay magiging mabagong samyo sa banal mo nga pong harapan. At pagpapalain mo rin po ang mag-offeratory, maging ang magko-closing prayer at ang dalangin po namin, O Jesus, Lord, sa buhay po ng gagamitin mo nga pong mensahero sa umaga pong ito. Ngayon pa lamang po, Panginoon, patuloy mo po siyang i-anoint sa kanya pong buhay. Langisan mo nga po ang kanya pong mga bibig, Panginoon, upang patuloy lahat po ng bibigkasin po niya. Ito po ay magiging kalakasan lamang po ng aming pong spiritual na buhay. At sabi nga mo nga po sa iyong salita, na hindi lamang po, Panginoon, sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi, Panginoon, sa iyo pong mga bibig, Panginoon. Kaya ang pandalangin namin sa oras na ito, pagpapala, Panginoon, ng mga salita mong maririnig po namin, magiging kagalingan ito, magiging kalakasan ito sa buhay po ng mga nanghihina. At ikaw po, Panginoon, yung sasama nga po sa buhay po ng bawat isa, maging kay Sister Minda, na nangunguna po, Panginoon, sa pagpeprepara ng merienda, Panginoon. Ang kalakasan, Panginoon, ay bibigay mo nga po sa kanya pong buhay at maging sa Sunday School teacher, sa pangunguna po ni Hana, 10 ng mga kabataan, O Jesus, Panginoon, patuloy na ang karunungan na ipagkakaloob mo sa kanya pong buhay upang mahubog po niya ang bawat mga bata pong ito hanggang sa kanilang paglaki ng naaayon sa iyong dakilang kalooban. Ibe-bless mo rin po, O Diyos, ang nangunguna po sa media ministry, Panginoon, sa pangunguna po ni Ma'am Camille, nila Sister Jezabel. Lord, pagpalain mo sila at dalangin po namin na magiging maayos ang daloy po ng internet at ng kuryente sa maghapon pong ito upang, Panginoon, maging matagumpay ang aming pong pagpupuri. At God, ang dalangin din po namin sa bawat nagdaraos ng gawain sa umaga pong ito, Panginoon, mula dito sa Barangay Pangclara, Lord, mula po sa panig pa ng bansa, Panginoon, Lord, sa amang pong panig ng Pilipinas, Panginoon, ang tagumpay, ang pagsama mo nga po ng iyong Santong Espiritu ang mangunguna sa buhay po ng bawat isa, Panginoon. At God, pagpalain mo ang bawat nanonood sa bawat mga live stream. Hindi man po namin sila nakakasama sa pagpupuring pisikal, alam po namin na ang kanila pong buhay ay pagpapalain mo, God. At sa mga kapatid po namin naririto, Lord, dalangin din po namin ano man po yung mga bitbit po nilang panalangin. Lord, ikaw po yung magpo-provide po nito, ikaw po yung sasagot ng kanila pong panalangin, Panginoon, sa umaga pong ito. At sa mga kapatid man pong hindi po namin nakasama, Lord, ano man po yung mga sagabal, ano man po yung mga
humaharang, Panginoon, mga sagabal, Panginoon, sa kanila pong pagpupuri sa araw na ito. Lord, katagpuin mo po sila sa oras na ito. Ikaw po yung mag-provide din po ng kanila pong mga pangailangan upang sa mga susunod po naming mga gawain, sila po ay makakasama po namin. At God, nasabi mo nga po sa iyo pong salita sa aklat po ng Mateo, Panginoon, na ibinigay mo na po sa amin ang lahat ng susi ng kaharian ng langit, na kung ano man po yung pawawalan po namin, Panginoon, ay pawawalan mo po sa langit. Kaya Lord, sa oras na ito, Panginoon, ang pinawawalan lamang po namin ay ang ganap na tagumpay, Panginoon, ang ganap na kagalingan at ang ganap na pagpapala, Panginoon, sa buhay po ng naririto. At tinatalian po namin, Panginoon, ang lahat po ng gawa ng kaaway na maaari pong gumambala sa aming pong pagpupuri at pagpapasalamat sa iyo. Maraming salamat, Panginoon. Mula po sa simula hanggang sa matapos ang gawain ito, we declared all the victory, Panginoon. Dahil ikaw po yung kasama po namin mula sa simula hanggang sa ito po ay matapos. Kaya sa iyo lamang po namin ibabalik at ibabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat at pagsamba sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Amen. A blessed Sunday po sa ating lahat. Tunay nga po na ang dahilan kung bakit tayo naririto ay upang pasalamatan ng ating Panginoon. Kaya ibigay po natin ang pinaka-the best na papuri na nararapat para sa Kanya. Amen. Sabay-sabay po natin gawitan ng ating Panginoon. How beautiful are you, Lord? Yes, Jesus, it's your words, it's your love. Oh, how glorious
Diyos, na sa oras na ito, patuloy ka namin pinasasalamatan, patuloy ka namin sinasamba at nilululuan natin. Just the way it is. You are God alone from before time began. You are on your throne, 'cause you are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne.
Sabi po, Panginoon, sa John 3:30, kinakailangan kayo palagi ang madakila. Kami po ang mababa. Salamat po sa inyong habag at grasya. Kami po yung nakasamba sa inyo sa Espiritu at katotohanan. Salamat po, Ama, dahil may hininga kami, may lakas, nagpapatuloy sa paglilingkod sa inyong harapan. Salamat sa mga talento, kakayanan. Salamat po sa pribilehiyo na mabuhay sa mundong ito. Magamnap namin ang purpose nyo at layunin sa aming buhay. Salamat higit sa lahat sa Holy Spirit na nagaguide po sa iglesyang ito. Not by might nor by power, but by the Spirit, says the Lord. Ito po yung aming nilalakaran sa taong ito. Ang patnubay po ng Banal na Espiritu. Salamat, naging anak mo kami. Nagkaroon kami ng buhay na wala hanggan. Nakasulat po ang aming pangalan sa aklat ng buhay. At salamat, hindi kami mapapagod na maglingkod sa inyo. Hindi kami mapapagod na manalangin. Hindi kami mapapagod na sumamba. Ang presensya mo ang aming kagalakan, kasiyahan. Sa presensya mo, may tagumpay. Sa presensya mo, O Diyos, ay we can do all things through Christ who is in us, O God. Salamat po, we are blessed. Lahat ng mga magulang, kabataang naririto, maging mga nasa live stream sa iba't ibang bansa na sa mga tahanan. Mahal mo kami. Gayon na lamang ang pagmamahal mo sa sanlibutan. Inialay mo ang kaysa sa mong anak na sa Jesus upang ang sino man sumampalataya sa Kanya ay huwag mapahama kundi magkaroon po ng buhay na wala hanggan. Ngayon pong umaga, lagi kami nagpapakumbaba at kayo lamang po palagi ang pinupuri, pinapasalamatan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, good morning po sa ating lahat. Good day po. Sa mga nasa live stream, sa mga nasa tahanan, maraming salamat po sa inyo pong pag-connect sa website na ito. Thank you po. Thanks for everything sa inyong lahat. Ano po? So, on behalf din po ng family po namin, ng Canasa family, ay nagpapasalamat tayo sa inyo pong pakikiramay sa kay Tatang Nursing. Nandoon po na siya po ay nasa piling na ng Diyos. Maraming salamat po sa inyong lahat na naririto, nasa live stream, nasa mga tahanan, nasa ibang bansa. Salamat po sa inyong pakikiramay. Salamat din po sa suporta ninyo. Talaga pong na-provide ng Diyos ang lahat ng kailangan. More than 500,000 po yung nagastos. Pero more than 500,000 din po yung ambag. At lumabis pa po. Dahil napakabuti po ni Lord. Kaya maraming salamat po sa inyong panalangin at suporta. Dahil alam ko po na ang Diyos ang kumikilos po sa ating pong mga buhay. Ano po? Nagpapasalamat tayo dahil nakasama po natin sina Dr. Apey. Nandiyan po yung kanyang family, si Kuya Pat, sina Pastor Gerly. So, salamat po sa magkakapatid. Si Pastor Danny, nandiyan po, na nakasama po natin ngayon. Actually, yung totoo po yung Philippians 1:21, ang mabuhay kay Kristo, mamatay pakinabang. Kasi nung buhay si Tatang, naglilingkod, nung namatay siya, yung 1 linggo po na gawain doon every night, marami pong nahipong kaluluwa, may mga naligtas. At nakita ko po, marami pong napauwi si Tatang. Merong galing Marinduque, mga mukha na hindi ko nakikita. Pero nakita ko doon sa lamay po ni Tatang. Ano po? So, kaya palakpakan po natin ang Panginoon dahil ang buhay po natin talaga ay hindi pwedeng i-rewind. Hindi pwedeng i-rewind. Isang beses lang ang dadaan po yung buhay natin sa mundong ito. Kaya napakahalaga talaga ng tayo po ay naglilingkod po sa Diyos. Amen? Mai-share ko po sa inyo. Ako po kasi, more nakakilala po ako sa Panginoon ay maraming beses ako
kinakausap ako ng Diyos sa panaginip. Sa pag-aasawa, sa ministry, sa maraming bagay. Pero hindi ko sinasabi lahat ng panaginip ay galing sa Diyos. Pero identify ko po yung galing po sa Diyos dahil may kapayapaan ka, may kagalakan ka. At biblical naman po yan, kay Joseph, nakita niya na yung pupuntahan niya. Kay Jacob, sa mga alagad. Kahapon po, dahil siyempre, medyo napuya tayo ng mga karaang araw. So ako po ay narito sa church, nasa second floor po ako. Habang ako po ay nagme-meditate doon, nakatulog po ako. At doon po sa pagtulog ko, nanaginip po ako. Napanaginip ako si Tatang na mataba siya. Tapos gwapo siya. Tapos nagyakapan po kami ng mahigpit. Ngayon, bigla po nagising ang diwa ko. Naisip ko, si Tatang pala nakalibing na. Akala ko po totoo yung nangyayari. Pero tapos noon nanalangin na ako. At pinaalala sa akin ng Diyos na nung nabubuhay po si Tatang, ang ministry po niya ay sa prayer. Dumating po ako dito, nakita ko every 5 a.m. ay nananalangin po siya. Wala pong palya po, yung paglinggo lang wala. So, na-realize ko na yung dreams ko, parang sinasabi po ni Tatang, ipagpatuloy nyo yung ministeryo na pinasimulan ko. Yung prayer. So, nag-pray po ako. Kasi po, nakita ko po yung anointing ni Tatang panalangin, tsaka yung pagbibigay. Kasi po, pagka may pumupunta po mga pastor sa pamilya, talaga bine-bless po sila. Yung mga misyonero. At saka po yung patotoo. Siyempre, yung patotoo, napalaki po ni Tatang ang siyam na anak at yung pamilya ng siyam hanggang sa kapwa-puhan na magmahal sa Diyos. So, panalangin, pagbibigay, patotoo. Although, hindi naman natin sinasabing perfect tayo. Pero ang nakita ko po kay Tatang ay nakapokus siya. At noong pong siya nga po may sakit na, pagkausap ko siya, ang nasa isip niya po itong church. Sabi niya, Pastor, yung gutter ng Iyero, ang nasa isip niya ay yung church. So kaya kahapon na mapanaginipan ko, isa lang yung mensahe. Yung pong magpatuloy tayo sa ministry. At yung prayer. Kasi pagka nananalangin tayo, may nabubuo. Pag nananalangin tayo, may naaayos. Amen? Pag tayo nananalangin, may naliligtas. Pag tayo nananalangin, may gumagaling. Kapag tayo nananalangin, ang daming benepisyo sa prayer. Amen? At isa po yan sa namana po natin kay Tatang. Salamat sa inyo suporta at panalangin. Kasi walang rewind sa buhay. Napanood po namin yung kay Dingdong Dantes. Nakita ko na bagay pelikula yon, pero may aral po kayong makikita. Di ba? Nakita niya yung pagkukulang niya sa kanyang pamilya. Amen? Sa kanyang asawa, sa kanyang anak. Bumawi siya. Pero ang katotohanan, wala po rewind. Amen? Kaya mahalaga magsimula sa tama, magtatapos tayo sa tama. Ayan po ba? Nakita ko rin doon, yung maraming mensahe Yung naghangad sa, di ba naghangad siya sa posisyon. Sumama ang loob niya kasi nakapokus siya sa posisyon Pero isa yun sa naging dahilan kaya na-aksidente si Marian Amen? At pangatlo, walang seatbelt. Sabi nga ni Engineer Chris, walang seatbelt. Amen? So, ang message po doon ay hindi doon ang buhay. Kasi ngayon sa Pilipinas, nabibili na po yung title Nabibili na yung title, nababayaran na yung title. Pero kapag may relasyon ka sa Diyos, ang tawag sa iyo, anointed. Amen? Saan ka man pumunta, sasamahan ka ng Diyos.
Saan ka man pumunta, kakausapin ka ng Diyos. So, napakahalaga ng papasok din sa relationship sa Lord. Marami pong aral Pero isa po yung nakita ko doon. Marahil ang director ng Christian, hindi lang ang ginawang talagang serious, hindi ginawang religious kasi business yun Pero nakita ko yung message. Pahalagahan natin ang pamilya. Amen. Hello. Yung panahon sa asawa, panahon sa anak. Kasi po, ang pamilya, ang kauna-unahang institusyong itinatag ng Diyos dito sa lupa. Wala pa yung gobyerno, wala pa po yung iba't ibang sektor. Itinatag na ng Diyos ang pamilya. Kaya, ang pamilya ay napakahalaga. Amen? Pag maayos ang pamilya, magiging maayos ang komunidad, ang bansang Pilipinas. Doon sa inyo, pagka maayos po ang sambahayang Pilipino. Diba? So, hindi naman tayo nagko-condemn. Kasi nga po, kailangan ng tao talaga kay Kristo. Ngayon, tayo po ay nakakilala na kay Lord, simula na yun ang pag-aayos. Babawi, babangon, Pero walang rewind, Ang purpose ng Diyos, wala naman perfect di ba? Walang perfect na pamilya, walang perfect na tao. Kaya nga sabi ni Pablo sa Philippians chapter 3 verse 12, hindi ko inaaring ako'y ganap na. Hindi ko inaaring natupad ko na. Ang ginagawa ko, nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na makamtan yung nasa hinahasarap. Nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan. Ganyan ang dapat maging kaisipan ng mga matatag na sa pananampalataya. Kung hindi ganito ang inyong pag-iisip, ipaunawa ito sa inyo ng Diyos. Ang kailangan, ipagpatuloy natin ang ating natutunan. Philippians 3:12 hanggang 16. Kasi hindi pa tapos ang Diyos sa ating mga buhay. Kaya, thanks for everything po sa lahat sa inyo, sa lahat ng mga supporter, prayer. Nagpapatuloy po tayo. Hindi pa tapos ang Diyos sa ating buhay. At yun po yung ating tatalakayin ngayon pong umaga. Salamat po sa inyo pong pag-share. Salamat po sa inyo pong pagbabahagi ng na-share to yung gawain ito. Ang title po natin ngayong umaga, sabi po rito, Good Start, Finish Right. Pagsimula ng tama, matatapos po tayo ng tama. Hello. Sabi mo sa iyong katabi, matatapos tayo ng tama. Amen. Kaya napakahalaga po na simula Tama-tama naman, ngayon po ay January. Haharap tayo sa taong 2024. Pero pag ang simula natin tama, matatapos tayo ng tama. Amen. Sabi po rito sa Philippians 1:6, kabisado nyo na po ito. Sabi po rito, Philippians 1:6, natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay Kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Heso Kristo. Grabe, ang Diyos po nagpasimula sa ating buhay ng mabuting bagay at tatapusin niya ito hanggang sa pagbabalik ng Panginoon Hesus. Kaya ang tao, ang susi, kailangan may panganak na muli ang tao. Kailangan may panganak siya sa spiritual, may panganak sa espiritu. John 3:6, ang ipinanganak sa laman ay laman, ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. Kailangan maborn again talaga ang mga tao. Sabi doon sa verse 7, John 3:7. Kasi ibang kapanganakan sa physical Pero kapag naipanganakan sa spiritual, diyan po makakapagsimula ka ng tama. Pero pag wala kang relasyon sa Diyos, hindi ka makakapagsimula ng tama. Kasi nasa flesh ka pa. Kapag tinanggap mo si Jesus, tatatakan ka ng Holy Spirit. Ang Holy Spirit mag-guide sa'yo. Magbabasa ka ng Biblia. I-guide niya tayo. Kaya nga, hindi lakas natin Dahil lang sa grasya at habag ng Diyos. Amen? So, palakpakan po natin ang Panginoon. Pasensya na po kayo dahil hindi pa po gumagana yung aircon natin, pero nakakabit na po yung 2 metro dyan sa labas. Nakapasok na po sa Meralco at ikakabit na lang yung pag naikabit yung gagana na po lahat yan. Pero mahalaga, kaunting tiyaga lang, tiis at mahalaga po yung salita ng Diyos. Amen? Sabi po rito ay dito po sa tanong, sabi po rito, how can we have good start and finish right? Paano daw po tayo
nagsisimula ng tama at matatapos po ng tama. So, 3 bagay na nakapanahon. Number 1 po ay walk in the Word of God. Wala nang pwedeng itapat pa sa salita ng Diyos. Kapag sa ating mga desisyon, sa ating mga gagawin, ang salita ng Diyos yung tagapayo natin, hindi save tayo, hindi tayo sasablay. Sabi po rito sa Awit 119:112, ang pasya ko sa sarili, sundin ko ang kautusan, susundin ko ang utos mo habang ako'y nabubuhay. Ano ho? So, marami pong benepisyo ang salita ng Diyos. Una, ang benepisyo po ng salita ng Diyos, ito po ay tumutugon sa pinagdadaanan at kalagayan sa buhay ng mga tao. Iba-iba po ang ating karanasan, iba-iba po yung pagsubok. Lahat ng tao kahit po yung presidente, kahit sino pang Pilipino, doon sa 8 billion tao sa buong mundo, lahat yan may kanya-kanyang mga laban sa buhay, may pinagdadaanan. Pero, ang tanging solusyon dyan, makapagbibigay ng sagot sa mga pinagdadaanan ng tao, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Sabi nga po sa Awit 119:105, ang salita mo'y tanglaw sa landas kong dinaraanan. So, halimbawa po, kapag ang tao nawawala ng pag-asa, di ba? Basahin mo lang yung mga ngaral 9:4a. Sabi doon, ngunit habang nabubuhay ang tao, di dapat siya mawala ng pag-asa. O, di lalakas ka. Pagka halimbawa, nababagabag ka. Ang sabi ng Biblia, Philippians 4:6-7, sabi doon, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Manalangin kayo na may pasasalamat. At ang di malirip na kapayapaan ni Kristo ay maghahari sa ating puso. Kasi nasa mundo pa tayo. Si Jesus Christ nga, inalipusta. Si Jesus Christ nga, kung ano ng pagsubok, pinatay pa siya. Kaya tayong lahat ay ipaparanas po sa atin yun ng Diyos. Pero may kapayapaan tayo sa puso. Kasi may salita ng Diyos na nagsasabi, manalangin tayong may pasasalamat. Halimbawa, mawala po ang ating mga mahal sa buhay. Diba? Ang sabi po sa Awit 27:10, iwan man tayo ng ating magulang, may mag-aaruga sa atin na Diyos. Amen? Kaya, napakabuti ni Lord. Sabi mo sa katabi, napakabuti ni Lord. So, iyan po yung benepisyo ng salita ng Diyos. Una, tumutugon sa pinagdadaan at kalagayan sa buhay ng mga tao. Pangalawa po, nakaka-impluwensya sa mga tao at bansa. Kasi may power ang salita ng Diyos. Kaya kung sa tao, sasablay ka pa Kasi pwedeng, pag hindi spiritual yung makakausap mo, baka gatungan ka pa. Mamali ka pa sa desisyon. Pero kapag salita ng Diyos, Hebreo 4:12, ang salita ng Diyos ay makapangyarihan, matalas, para daw po ito'y tapak, magkabilay talim. Nakatatalos sa iniisip ng tao. So, may impluwensya po ito. Lahat tayo na ipanganak na muli, na born again tayo, nagkaroon tayo ng relasyon sa Diyos, may nag-share sa atin sa pamamagitan po ng salita po ng Diyos. Nagkaroon tayo ng pananampalataya dahil narinig natin ang salita ng Diyos. Isa pa po sa benepisyo ng salita ng Diyos, katuparan ng mga propesiya niya. Kaya hindi tayo nagdududa. Hindi tayo nagda-doubt. Yung sinabi po sa Isaiah 7:14, noong time na yun, wala pa ang New Testament. Hindi pa kumpleto ang Bible. Pero naniwala tayo sa propesiya. Sa Isaiah 7:14 na may ipapanganak na sanggol na lalaki. At tatawagin siyang Emmanuel. Kung sa kumba naniwala tayo doon, nangyari sa New Testament. Kaya nga may Pasko. Tapos na po ang Pasko. Ibig sabihin, ang benepisyo ng salita ng Diyos, katuparan ito sa mga propesiya. Walang contradict. Mula Old Testament, New Testament, naniniwala tayo dyan. Kaya tinawag tayong Paul Gospel. Kaya number 1, para tayo makapagsimula ng tama, matapos ang tama, mag-focus tayo sa salita ng Diyos. At kailangan din natin ng mga mentor, kailangan din natin ng mga tao na kingdom helper na magtuturo sa atin. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. So, number 2 na tayo. Number 1 po ay
Ang sabi po doon ay, walk in the Word of God. Number 2, walk humbly. Ano ho? Sabihin ay lumakad tayo sa kapakumbabaan. Kawikaan 22 verse 4. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh at ang kapakumbabaan ay nagbubunga ng yaman, buhay at karangalan. So yun po yung benepisyo ng pagpapakumbaba po sa harapan po ng Diyos. Tulad ni Jesus. Si Jesus naman po ay Diyos. Actually, mayaman siya. Grabe. Siya po ay nanaog dito sa lupa, pinanganak lang sa kural ng baka, kural ng kambing. Sabihin, simbolo po yun ng pagpapakumbaba. Hindi siya pinanganak sa hotel, hindi siya pinanganak sa marangyang lugar, kundi doon sa mababang kalagayan. Sumisimbolo po yun sa pagpapakumbaba. Kaya nga sabi po rito sa Hebreo 5:7, nung si Jesus ay namumuhay rito sa lupa, siya'y nanalangin at lumuluhang nakiusap sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan at dinilig siya ng Diyos dahil lubusan siyang nagpakumbaba. Amen? Hindi naman kailangan maraming paliwanag dito. Alam ko po, alam nyo ang buhay ni Jesus. Tanda ng mga taong mapagpakumbaba, may maka-Diyos na karunungan. Amen. Kasi po, iba po yung karunungan galing sa Diyos kaysa mundong ito. Amen. Dito po sa Kawikaan 11 verse 2, kahiyan ang laging dulot ng kapaluluan, ngunit ang pagpapakumbabay magbubunga ng karunungan. Meron ba tayong teachable heart? Naniniwala tayo sa kahit bata, sino man nangangaral sa atin ng salita ng Diyos, basta salita ng Diyos, pinaniniwalaan natin. At alam natin na ito po ay may dulot na kaalaman. Amen? Kaya po may maka-Diyos na karunungan ang isang taong nagpapakumbaba. Pangalawa po, nakakatanggap ng mga pangako ng Diyos. Kapag isang tao ay nagpapakumbaba, nakakatanggap ng mga pangako ng Diyos. Mateo 5:5, mapalad ang mapagpakumbaba, matatamo nila ang pangako ng Diyos. Marami na tayong dapat ipagpasalamat eh. Amen? Di ba? Ang dami na nating pinagdaanan sa buhay, ang dami na nating laban sa buhay, pero bakit nakatayo pa rin tayo? Natatamasa pa rin natin ang pangako ng Diyos dahil ang Diyos po ay mabuti. Pangatlo, tanda ng mga taong mapagpakumbaba, masunurin. Philippians 2:8, kagaya po ni Jesus, bagaman siya ay Diyos, sinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Naging masunurin siya, nagpakumbaba siya hanggang sa kamatayan sa krus. Kaya minsan may sakripisyo talaga tayo. Amen? Amen? O, di ba, minsan kailangan ialay mo yung buhay mo para sa pamilya mo, sa kapwa mo. Kailangan may mamatay. Para si Dingdong Dantes. Di ba? Pinili niya na siya mamatay. Kasi mahal niya asawa niya Amen? Mahal niya yung anak niya. O, yung anak mo na lang. Sabi, wag, ako na lang. Kasi nga, di ka sa atin yung mapagmahal. Kagaya ni Jesus Christ. May mensahe po doon. Kagaya ni Jesus Christ na ipinalit niya ang buhay niya dahil mahal niya tayo. Hindi na kailangan tayong ipako sa krus. Hindi na kailangan tayong pahirapan. Siya na yung namatay dahil mahal niya tayo. Amen? Kailangan may magsakripisyo. Kailangan may magbuwis ng buhay para sa kaligtasan ng ating mga mahal sa buhay. Kasi ang buhay naman hindi dito po sa lupa Maniwala po kayo. Ito, temporary lang. Ang tunay natin tahanan, Philippians 3:20, langit. At kapag namatay ka kay Kristo, 1 Thessalonians 4:16-17, yung mga namatay kay Kristo, muling bubuhayin. Una silang bubuhayin. Tayo naman mga buhay, irarapture tayo. Sama-sama po tayo doon sa alapaap. Sasalubungin natin ng Panginoon Jesus. At doon po yung grand reunion. O di ba, walang talo. Lahat panalo kapag na kay Kristo ka. Kaya sinabi ni Pablo, ang mabuhay kay Kristo, mamatay ay pakinabang. Kasi may pag-asa tayo sa hinaharap. Kaya mga Kristiyano, alam nila, may katiyakan kung saan sila pupunta. Hello, palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Praise God. At alam niyo po dito sa pagpapakumbaba, meron pong isang mayaman na may-ari ng kumpanya. Ngayon, dinalaw po siya ng kanyang kaibigan. Pagpasok niya sa kumpanya, may nakita yung kaibigan niya may nakitang nakadrawing. Yung nakadrawing po doon ay
malaking pader, mataas sa pader. At nasa itaas po nun yung pagong. Sabi nung kaibigan niya, pare, bakit na yung drawing ay pagong nasa itaas, tapos mataas sa pader? Kapag nakikita ko yan, hindi ko mararating ang ganitong kalagayan kung walang tumulong sa akin. Yung pagong na yan, hindi makakarating sa ibabaw ng pader kung walang naglagay sa kanya doon. Kaya nga, ang sabi po rito sa Philippians 2:3, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa paghahangad ninyong maging tanyag. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring nyo yung higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Di ba napakabuti ni Lord? Pasalamatan natin ating mga magulang. Di ba? Kung hindi sa ating mga magulang, hindi tayo ganito ngayon. Amen? Kung hindi sa kanila, sakripisyo. So, may nag-alay ng buhay sa atin. Kaya natin, siyempre, di ba, million cells, naglaban-laban, may nakalusot na isa. Ikaw yun. Siyempre, ginamit ang magulang natin. Kaya, palakpakan natin mga magulang. At tayo po, darating yung araw, ganun din ang gagawin natin. Pinapasa lang yan. Yung impartation, yung anointing, pinapasa lang yan. Sa panahon natin, gawin natin ang kalooban ng Diyos. Be-bless tayo po ni Lord. Panghuli, ano po yung una? Walk in the Word of God. Walk humbly. Siyempre, number 3, walk gratefully. Mahalaga, nagpapasalamat tayo lagi sa Diyos. Sabi po rito sa awit 50 verse 14, ang hihandog nyo sa Diyos ay ang inyong pasalamat. Ang pangakong handog ninyo ay tuparin ninyo lahat. Sa panahon ng kasaganaan, sa panahon ng pagsubok, pasalamat tayo sa Diyos. Kasi alam natin, sa mga umiibig, sumusunod sa kalooban ng Diyos, ang lahat ng bagay ay gumagawang nakakatagni-tagni, nakakalakip-lakip. Roma 8:28. Ano po? Benefits of a grateful heart. Number 1. Ang benepisyo po ng grateful heart ay, a grateful heart brings joy and contentment. Ano ho? Kapag may mapagpasalamat tayong puso, magkakaroon tayo ng kagalakan at kakontentuhan. Basahin niyo po yung 1 Timothy chapter 6, verse 6 to 8. Sabi doon, dumating tayo sa libutan dito. Wala tayong dala. Babalik tayo. Aalis tayo sa mundong ito. Wala rin tayong dala. Kaya kung kayo may iniinom at kinakain, masiyahan kayo. Hindi naman po masama na i-bless tayo ni Lord para magamit tayo. Kasi additional na yan eh. Pag naglilingkod ka kay Lord, ay yun ang calling mo. Hindi po naman lahat tinawag para maging bilyonaryo eh. Calling din yan eh. Pero kapag na-discover natin yung gifts natin, yung calling natin, doon tayo magiging masaya eh. Diba? So, nandoon po na benefits of a grateful heart brings joy and contentment. Number 2, a grateful heart is antidote to murmuring. Diba? Para huwag kang magreklamo, ay pasalamatan mo ang Panginoon. 1 Thessalonians 5:18. Ipagpasalamat nyo ang lahat ng pangyayari dahil iyon ang ibig ng Diyos. Hello? So, malaki po ang nagagawa ng pusong mapagpasalamat. Naiwasan niya po yung pagrereklamo. Di ba? Grabe naman ang lugar na rin, wala man lang ang grahe. Pasalamatan mo si Lord, may gagarahe ka. Amen? Hello? Palapakan natin ang Panginoon. Amen? Lord, salamat po dahil yung nanay ko, pag-uwi ko, nagsiselfone ng cellphone. Pero salamat pa rin dahil kasama pa namin siya. Kayo na may magulang. Lord, salamat po sa anak ko na kahit hindi sinusunod yung mga utos ko, pero narito lang siya sa bahay. Hindi siya nalulong sa drugs. Hindi siya doon sa mga inuman, narito lang siya sa bahay. Oh Lord, thank you po. Amen? Panapakan natin, Panginoon. Amen. So, number 3, sabi po rito, a grateful heart can silence the enemy. Kaya kapag ikaw pala ay nagpapasalamat, pinapatahimik mo ang kaaway. Sa Job 1:20, akala po ni Satan, magrereklamo na si Job sa Diyos. Kasi tinanggalan siya ng kabuhayan. Namatay pa yung 10 niyang anak. Tapos, nagkasakit pa siya. So, ina-expect ni Satan na wala. Susuway na nito yung Diyos niya.
Sigurado, tatalikod na ito. Pero sabi ni Job 1:20, nagsamba pa rin siya sa Diyos. Sa verse 21, ikaw ang nagbibigay ng buhay, ikaw rin ang kukuha nito. O grabe. Kaya, a grateful heart can silence the enemy. Yun ang tatalo eh. Amen. Sa mga criticism, judgmental, ang tatalo, pasalamat ka si Lord. Babaguhin pa ni Lord ang mga taong yan. Amen. Basta ikaw nakapokus lang sa pagpapasalamat sa Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi po sa 1 Corinthians 15 verse 57, magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tayo binibigyan niya ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Hindi po sa ating lakas. Amen. Si Lord laan talaga ang nagbibigay sa atin ng katagumpayan dahil sa kanyang habag at grasya. So, how can we have good start and finish right? Walk in the Word of God. Number 2, walk humbly. Number 3, walk gratefully. So, tayo po tumayo. Awitan po natin ang Panginoon. At awitin po natin yung goodness of God. Ano ho? Habang sinasamba po natin ito, alalahanin natin ang kabutihan ng Diyos mula nang tayo ipanganak hanggang ngayon. Diba? Kung alalahanin natin, ang dami na nating pagsubok na nalampasan. Pero ito, mas lalo tayong pinatatag ni Lord. Mas lalong lumalim ang ating relasyon sa Kanya kasi mabuti po ang Diyos. Gawin natin, tumutok tayo sa salita ng Diyos. Thank you, Lord, sa umaga pong ito. Patuloy ka namin aawitan. Salamat sa pagsubok. Salamat sa karanasan. Salamat sa pamilyang ipinagkaloob mo po sa amin. Salamat sa spiritual family din. Salamat sa mga hanap buhay. Salamat sa mga negosyo. Salamat po sa nakakapag-aral po kami. Salamat sa mga destiny helper. Salamat po sa mga taong ipinadala nyo sa amin para lumakas kami. Salamat may church kaming napupuntahan. Salamat po may bubungan ng aming bahay, O Diyos. May mga sasakyan po kami. Thanks for everything. Yes. Oh my God. Yes. Kausapin natin si Lord. I will sing in the goodness of God. Oh, your mercy never fails me. I've been held in your hand. I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. You have led me through the fire, past time. Your cross like no other. I know you as a father. I've been as a friend. I will sing in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing
of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. In every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Sa Tagalog po, awitin natin sa Tagalog. Yes, sambahin mo ang Panginoon. Ang Diyos ay humahanap ng sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Hawak mo sa iyong kamay, mula sa aking pagmula hanggang sa paghimbing. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Magbabago ang kabutihan mo. May di magbabago ang kabutihan mo. May di magbabago ang kabutihan mo. Para sa'yo yan, may di magbabago ang kabutihan mo. Kahit tapat sa habang buhay, kay mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay. Awitin ko kabutihan ng Diyos. Yes, oh God. Napakaganda po, O Diyos, ng pasimula po ng aming buhay. Lalo na po ngayon, buwan ng January. Nagsisimula kami sa inyong salita. Ligtas kami, safe kami. Kapag sa aming mga desisyon ay batay sa inyong salita. At patuloy kaming magsisikap na basahin ang salita mo at ipamuhay ito. At lagi rin kaming magpapakumbaba dahil alam namin na instrumento lamang nyo kami sa mundong ito, O Diyos. At lagi kami magpapasalamat po sa inyo dahil ang hininga, lakas, kakayanan ay galing po lamang sa inyo, O Diyos. Sabi po ng matalinong tao ni Haring Solomon sa Mangaral chapter 12,
ang tungkulin ng tao ay ang paglingkuran po kayo. Salamat po, kami po ay naririto. Mga magulang, kabataang naririto, maging po yung mga nasa live stream sa iba't ibang bansa, sa tahanan. Mahal niyo po ang bawat isa. Salamat sa mga karanasan, pagsubok sa buhay po ng bawat isa. Salamat, may Diyos kami na kumakalinga sa amin. Mawalan man kami ng magulang sa mundong ito, may Diyos na nag-aaruga sa amin. Bless niyo po ang pamilya po ng bawat isa narito sa Pilipinas at nasa ibang bansa. Salamat kung paano niyo kami niligtas. Ganyan din po ang gawin niyo sa 118 milyong Pilipino, sa 8 bilyong tao sa buong mundo. Gamitin niyo po ang body of Christ. Anumang pangalan ng church nila ang mahalaga. Nagwi-win soul and make disciple po sila. Salamat po, Diyos. Kung kayo po ngayon lang nakadalo sa ganitong gawain, sumunod po kayo sa aking panalangin. Simple, sabihin nyo, Panginoong Jesus, salamat po sa iyong pagmamahal. Inialay mo ang iyong sarili para sa akin. Inaamin ko, ako'y isang makasalanan. Salamat sa kapatawaran. Maghari ka sa aking puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen. Ako na lang po mananalangin, Lord, sino man ang seryosong tumanggap sa inyo, narito man sa Pilipinas sa ibang bansa, pagpalain niyo po siya. Dalangin ko po, magkaroon siya ng mga makasamang mga accountable na tao sa kanya. Mga church, mga pastor, workers, members, para mag-aalaga sa kanya, para matuto siya manalangin, magbasa ng inyong salita, sumamba, at maglingkod po sa inyo. Pagpalain niyo po sila. Lord, thank you po sa buhay po ng bawat isa. I-bless niyo po ang taong 2024 sa buhay ng bawat isa. Guided po kami ng Holy Spirit. O Diyos, sa aming pagbabasa ng Biblia, guided kami ng Holy Spirit. Sa aming pagpapamilya, sa aming pagninegosyo, pagtatrabaho, ministry, guided kami ng Holy Spirit. Dahil alam po namin, ang partner namin sa panahon ito yung Holy Spirit. Dahil dadalhin kami nito sa tagumpay. At ang mga sinabi ng Panginoon Jesus, ipapaalala lahat ng mga ginawa ni Jesus, lahat ng mga sinalita ni Jesus, ipapaalala sa amin ng Banal na Espiritu. Ama, maraming salamat po. At ganoon din po, O Diyos, amin po dinadagdag sa panalangin. Salamat, si Tatang po ay kapiling niyo na sa langit. Salamat sa naiwan niyang ministry, ipagpapatuloy po namin ito. Yung pananalangin, O Diyos, at yung pagbibigay, ganyan din po yung patotoo sa isang pamilya. Nagpapasalamat din kami sa buong family na naglilingkod sa inyo doon sa iniwan niyang 9 na pamilya, mga anak, manugang apo. Iba-iba man ang bansa, iba-iba mang probinsya, iba-iba mang barangay, nagpapatuloy sa paglilingkod sa inyo ayon sa kanya-kanyang spiritual na kaloob. Masaya po kami ngayong 2024. Grabe, ang dami mong gagawin sa aming mga buhay. Lord, i-bless nyo kami. We are empowered. Lahat po ng naririto na mga magulang, kabataan, lahat na nakakonect sa website na ito, pagpalaan nyo po ang kanilang mga pamilya. Ang pamilya, regalo nyo po. Ang mga tahanan po ng bawat sa magiging house of prayer, house of love, house of unity. Ang mga anak nila magtatapos po ng pag-aaral, magiging mga professional at magiging future leader ng bansang ito, ng simbahan, ng gobyerno, ng mga private sector. Salamat po na i-bless nyo ang pamilya ng bawat siya, even lahat ng churches, O Diyos. Lord, amin din po dinadalangin ang pag-alis po ni Dr. Pay ngayong month na ito. I-bless nyo po si Dr. Pay. Lord, dalangin ko po na si Daniel, pagpalain nyo, si Dr. Fred, yung kanilang ministry sa ibang bansa sa Amerika, pagpalain nyo sila, O Diyos. Lord, even po, Ama, si Kuya Pat, pagpalain nyo si Riona, si Atinona, kanilang pag-alis sa month na ito. Be-bless nyo sila, kapayapaan, magiging masaya sila sa lugar po ng Abu Dhabi at patuloy silang maglilingkod sa inyo. Lahat po ng naririto, Pastora Gerly, gamitin nyo po siya sa mga women sa kabuuan ng JLBCI. Engineer Chris, pagpalaan nyo maging kanilang mga anak. Every family na kasama po namin dito, thank you po sa buhay po ng bawat isa. Si Pastor Danny, pagpalaan nyo po yung ministry niya sa Marinduque. Yung mga bisita po namin ngayon, thank you po. Kaya sa pamilya po ni na Pay Manapol, bless nyo po sila. At di ko man po na isa-isa, masaya po kami na nakasama po namin silang lahat, O Diyos. Lahat ng mga mahal namin sa buhay, sa Batangas, sa Pampanga, sa Tarlac, sa ibang bansa, sa Bulacan.
bless niyo po sila. Ang Pilipinas ay minamahal mo. Pagpalain niyo po ang aming Pangulo, lahat ng mga naninirahan. Ang mga OFW, i-bless niyo. Kabuhayan ng bawat isa, lahat ng mga resources, mga saka, negosyo, trabaho sa government, private sector, pagpalain niyo ito. Lahat po ng mga resources ngayong 2024, marami kayong bubuksan na oportunidad sa buhay po ng bawat isa. Ito pong taon 2024, the Great Harvest to. Nagtanim po, marami pong nagtanim noong 2023, mag-aani po sila ngayon 2024. Grabe, sigurado po ito. Hindi pa po nakikita ng aming mata, narinig na aming tainga. Yung mga inihanda nyo po sa buhay po ng bawat isa, sabi nyo po sa 1 Corinthians 2:9, papadala nyo po destiny helper, kingdom helper. Masusurpresa kami kasi may mga tao na ngayon lang namin makakilala. Ngayon pong taong ito, ipapadala nyo po ito. Kaya masaya kami at kami po at ang aming pamilya ay maglilingkod po sa inyo. Kagaya po ng sinabi ni Joshua. Thank you, thank you. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless us all.